Minamahal, nakita ng Diyos ang iyong mga luha. Alam niyang kailangan mo ng tulong at ipinapadala niya ang mga katulong ng tadhana sa iyong paraan. Nakakaramdam ka ba ng stress? Masyado bang mabigat ang paningin? Ang pasanin ba ay tila mabigat sa iyong mga balikat? Natutukso ka bang sumuko at bumitaw? Maghintay ka. Parating na ang tulong. Marahil ay nagpadala ang Diyos ng mga pahiwatig, ngunit hindi mo alam. Huwag kang mag-alala. Sa video na ito, makikilala mo ang 7 senyales na malapit ka ng iugnay ng Diyos sa iyong mga katulong, yaong inayos ng Diyos na iangat at pagpalain ka. Hindi gusto ng Diyos na makaligtaan mo sila dahil sa iyong kamangmangan. Kaya, itinuro ka niya sa video na ito. Ang dapat mong gawin ay matyagang manood hanggang sa huli upang matuklasan ang mga banal na lihim na ito. Gayunpaman, dapat mong i-click ang buton ng subscription kung hindi mo pa nagagawa para magkaroon ka ng access sa iba pang nakaka-inspire na mensahe mula sa channel na ito. Alam mo ba na ang mga lalaki ang tugon ng Diyos sa iyong mga panalangin? Kapag nais ng Diyos na pagpalain at itaas ka, nagpapadala siya ng mga tao, hindi lamang mga bagay. Ang mga lalaki ay mga getiway at hagdan na humahantong sa iyong susunod na antas. Minsan, hindi pera o posisyon ang kailangan mo, kundi isang lalaki. Ang ibig sabihin ng lalaki dito ay isang tao, kaya maaaring ito ay lalaki o babae. Ito ang dahilan kung bakit madalas, kapag nais ng Diyos na pagpalain ang kanyang mga anak, inilalagay niya sila ng tama at dinadala ang mga tamang tao sa kanilang buhay sa tamang panahon. Ang mga katulong na ito ay may iba't ibang anyo at hugis. Ang ilan ay maaaring walang pera na kailangan mo, ngunit mayroon silang mga tamang koneksyon. May impluwensya sila. Ang ilan ay lumilitaw bilang mga tagapagdala ng pasanin. Kasama mo sila sa mahihirap na panahon, nag-aalok ng moral na suporta at paghihikayat. Sa kabilang banda, ang ilan ay may natatanging kakayahan, may kasanayan, at makakatulong sa iyo na gawin ang gawain ng madali. Ang iba ay maaaring ipadala upang tulungan ka sa pananalapi. Ini-sponsor nila ang iyong mga pangarap gamit ang kanilang mga mapagkukunan. Ano man ang anyo nila, kailangan ng lahat ang ministeryo ng mga tao. Kailangan mo rin sila. Ganito idinisenyo ng Diyos ang buhay. Maging si Jesus ay kailangan si Juan Bautista upang ihanda siya para sa kanyang ministeryo. Ang kanyang mga alagad din at ang mga katulad nina Maria at Marta ay malaking tulong sa kanya. Ang Biblia ay puno ng mga halimbawa ng mga tao na ang mga tadhana ay pinabilis, natupad, o naibalik sa pamamagitan ng interbensyon ng mga katulong ng tadhana. Nagbigay din ang Biblia ng mga halimbawa ng mga nagdusa dahil sa kawalan ng tulong. Mayroong isang kalunos-lunos na kwento sa Juan Kabanata 5. Isang taong may sakit na nasa pool ng Bethesda sa loob ng 38 taon. Napakagandang panahon iyon ng kanyang kabataan. Alam mo ba kung bakit siya nagtagal doon? Sa kanyang mga salita, wala siyang tutulong sa kanya sa pool nang hinalo ang tubig. Kaya naman, dahil kulang siya sa tulong, mas matagal siyang nasa kalagayan niya. Ngunit isang araw, nabuksan ang aklat ng alaala tungkol sa kanya. Nakita siya ni Jesus at pinagaling siya. Sa kabilang banda, isang paralitiko ang tumanggap ng kanyang pagpapagaling dahil dinala siya ng kanyang 4 na kaibigan upang salubungin si Jesus. Yan ang kapangyarihan ng Destiny Helpers. Alam ng Diyos na kailangan mo ng tulong. Sa simula, nakita niya na kailangan ni Adan ng tulong. Kaya, binigyan niya siya ng tulong na angkop para sa kanya. Gusto niyang tamasahin mo rin ang regalo ng mga lalaki. Siya ay nag-orden ng mga lalaki na tutulong sa iyo upang maging mas madali ang iyong paglalakbay sa buhay. Alam mo ba na hindi lang naging dakila si David? Ang 1 Kronika 12:22 ay nagsasabi, araw-araw, ang mga tao ay dumating upang tulungan si David hanggang sa magkaroon siya ng isang malaking hukbo, gaya ng hukbo ng Diyos. Ito ang sikreto ng kadakilaan ni David. Kung ang Diyos ay maaaring magpadala ng mga katulong ng tadhana kay David, maaari din niya silang ipadala sa iyo.
Ang distansya sa pagitan mo at ng iyong mga katulong sa kapalaran ay mas maikli kaysa sa iyong iniisip. Ngunit paano mo malalaman o makikilala ang mga ito? Narito ang mga palatandaan na dapat bantayan. Number 1, pinipino niya ang iyong pagkatao. Ano ang unang ginagawa ng magsasaka bago magtanim? Nililinis niya ang lupa, inaalis ang mga labi, at binubungkal ang lupa. Hindi ba? Siyempre, ito ay. Ngayon, sa tingin mo bakit niya ginagawa yon? Alam niya na kung ang lupa ay hindi inihanda, kahit na ang pinakamahusay na binhi ay hindi tumubo ng maayos. Iyon lang. Bago ka ikonekta ng Diyos sa iyong mga katulong sa kapalaran, sisiguraduhin niya na alisin niya ang anumang bagay at lahat ng maaaring humadlang sa iyo. Dadalhin ka niya sa isang paglalakbay ng pagbabago. Sisiguraduhin niyang masisira ang mga pader na itinayo mo sa paglipas ng mga taon. Marahil ikaw ang uri na naniniwala sa mga tao na kunin ka kung sino ka bilang isang maskara upang takpan ang iyong hindi naangkop na karakter. Gayunpaman, sa totoong kahulugan, walang sinuman ang handang magparaya sa masamang pag-ugali. Nais ng lahat na tratuhin ng patas. Maaaring hindi ka nasiyahan sa tulong dahil sa tingin mo ay may kakayahan ka sa sarili. O madali kang magalit at nakikipag-usap ka sa mga tao kahit papaano. Marahil ikaw ay puno ng pait at sama ng loob, marahil dahil sa pananakit ng iyong mga nakaraang relasyon. O hindi ka mabait at hindi mapagmahal. Ito ang mga bagay na unang haharapin ng Diyos sa iyong buhay. Dadalhin ka niya sa isang panahon ng pagpapagaling kung nagkikimkim ka pa rin ng sama ng loob. Sisimulan niyang i-highlight ang ilang mga depekto ng karakter na kailangan mong gawin. Dadalhin ka niya sa isang proseso ng paglilinis at pagpino ng karakter. Alam mo ba na si Esther ay dumaan sa isang taon ng paglilinis at paglilinis bago siya madala sa harapan ng hari? Tingnan ang Esther 2 oras 12 minuto bago dumating ang turn ng isang batang babae na pumunta kay Haring Xerxes. Kailangan niyang kumpletuhin ang 12 buwan ng pagpapaganda na inireseta para sa mga babae. 6 na buwan na may langis ng mira at 6 na may mga pabango at mga pampaganda. Mahal, alam mo ba na ang kagandahan ay nagmumula sa mabuting ugali, hindi lamang sa iyong pisikal na anyo? Gayon din, ang mabuting pagkatao ay parang magnet na umaakit ng mga katulong ng tadhana. Nakikita mo, ito ay isang bagay upang matugunan ang iyong mga katulong sa kapalaran, at ito ay isa pang bagay na panatilihin ang mga ito. Sa kasamaang palad, napakaraming tao ang nakaligtaan ang kanilang mga katulong sa kapalaran dahil sa mga depekto ng karakter. Hindi gusto ng Diyos na mangyari ito sa iyo. Isaalang-alang si Ruth. Isipin kung mayroon siyang masamang ugali. Paano kung ginawa niya ng masama ang kanyang biyenan? Sa palagay mo ba naisip ni Boaz na pakasalan siya? Alam mo ba na narinig na ni Boaz ang tungkol sa kanyang mabubuting gawa? Tingnan ang Ruth 2 oras 10 minuto 11. Dahil dito, yumuko siya na nakasubsob ang mukha sa lupa. Sumigaw siya, bakit ako nakahanap ng pabor sa iyong mga mata na napansin mo ang isang dayuhan? Sumagot si Boaz, nasabi na sa akin ang lahat ng ginawa mo para sa iyong biyenan mula nang mamatay ang iyong asawa, kung paano mo iniwan ang iyong ama at ina at ang iyong lupang tinubuan at namuhay sa mga taong hindi mo kilala noon. Isipin na mayroon siyang masamang ulat. Malinaw na hindi niya nakalimutan ang kanyang banal na appointment. Mga minamahal, inilalagay ka lamang ng Diyos para sa banal na koneksyon sa iyong mga katulong sa kapalaran pagkatapos kanyang gawin. At kailangan mong malaman na ang pagbuo ng karakter ay hindi laging madali. Ito ay masakit. Maihahalin tulad ito sa gintong sinusubok sa apoy. Nangangahulugan ito na kapag sinimulan niya ang isang proseso ng pagpino ng karakter sa iyong buhay, ito ay isang malinaw na senyales na dinadala kanya sa isang tadhanang relasyon na magdadala sa iyo sa iyong susunod na antas ng tagumpay. Papayagan mo ba siya? Pangalawa, magkakaroon ka ng mataas na demand. Ano sa palagay mo ang magtutulak sa iyong mga katulong na tumulong sa iyo lamang? Bakit dapat ikaw at hindi ang sinuman sa iyong mga kapanahon? Dahil may kakaiba sa iyo. Hindi ka katulad ng ibang tao sa mundo.
Maaari ko bang sabihin sa iyo na kahit na mayroong ilang bilyong tao sa mundo, mayroon kang kakaiba? Sasabihin ni Miles Monroe, binigyan ka ng Diyos ng isang bagay na wala sa iba para magawa mo ang isang bagay na hindi kayang gawin ng iba. Ngunit maliban kung may pangangailangan para sa iyong pagiging natatangi, magiging katulad ka ng iba. Sa makatuwid, kapag nais ng Diyos na iugnay ka sa iyong katulong sa kapalaran, minsan siya ay lumilikha ng isang problema na ikaw lamang ang makakalutas. Alam mo ba kung bakit? Ito ay dahil ang mga tao ay naakit sa pagpapahalaga. Kapag ikaw ay mahalaga at kailangang-kailangan, ikaw ay mapapansin at maakit ang mga hari. Sinasabi ng Isaias 6:2, ang mga bansa ay lalapit sa iyong liwanag, at ang mga hari sa ningning ng iyong bukang liwayway. Nakikita mo ba yun? Ang mga hari ay naakit sa isang maliwanag na liwanag. Ito ang dahilan kung bakit dapat mong mahasa ang iyong mga kasanayan at patalasin ang iyong mga tuol. Ito ay dahil ito ay palaging mabuti kung ikaw ay handa bago ang pagdating ng mga pagkakataon. Si Joseph ay nakalimutan sa bilangguan para sa isang krimen na hindi niya alam. Ngunit ng oras na para iugnay siya ng Diyos kay Faraon, ang hari ng Ehipto, pinahintulutan ng Diyos si Faraon na magkaroon ng isang panaginip na nakagambala sa kanya. Tinawag niya ang lahat ng mga salamangkero at mga panta sa Ehipto, ngunit walang sinuman ang makapagpaliwanag ng kanyang panaginip. Huwag kalimutan na naunang ipinakita ni Joseph ang kanyang kaloob na interpretasyon ng mga panaginip sa bilangguan. Kaya't alam na ng punong katiwala ng hari na si Jose ay nakapagpapaliwanag ng mga panaginip. Sa gayong mahirap na sitwasyon, naalaala ng punong katiwala si Jose at dinala siya mula sa bilangguan sa harapan ng hari. Isinalaysay ng hari ang kanyang panaginip at sa pamamagitan ng banal na karunungan, hindi lamang binigyang kahulugan ni Joseph ang panaginip. Nagbigay din siya ng solusyon. Nagdulot ang Diyos ng kabuluhan para sa hari dahil lamang sa kanya. Nagising siya noong nakamamatay na umaga bilang isang bilanggo, ngunit sa pagtatapos ng araw, siya ay isa ng punong ministro, ang pangalawang pinuno sa lupain ng Ehipto. Buong buhay niya ay umikot. Dinala siya ng Diyos sa harap ng kanyang tadhanang katulong sa pamamagitan ng paglikha ng isang problemang malulutas niya. Ganito rin ang karanasan ni David. Ang Espiritu ng Diyos ay umalis mula kay Haring Saul, at ang Diyos ay nagpadala ng isang masamang espiritu upang pahirapan siya. Nakita siya ng kanyang mga lingkod at nagrekomenda ng isang taong bihasa sa pagtugtog ng alpa. Inirekomenda si David at sa gayon ay nagsimula siyang manirahan sa palasyo. Minamahal, huwag mong isipin na wala kang espesyal na regalo tulad nina Joseph at David. Hindi totoo yan. Hindi ka walang laman. Ikaw ay natatangi at mayroon kang mga espesyal na kakayahan. Ngunit kailangang mayroong presyon na magsisilbing isang katalista. At ito ang dapat mong bantayan. Marahil ay may apurahang pangangailangan sa iyong lugar ng trabaho para sa isang tungkulin na magagawa mo. Huwag kang mahiya dito. Iyon ay maaaring ang Diyos ang nag-orkestra nito. Ito ay dahil kung minsan ang mga pagkakataon ay hindi dumarating sa magagandang damit. Ang mga ito ay balot ng mga hamon at pangangailangan, at ang iyong kakayahang lutasin ang mga pangangailangang iyon ay magiging isang hakbang sa iyong pag-unlad at tagumpay. Naway hindi ka makaligtaan. Amen. Ano ang iba pang mga palatandaan na dapat mong bantayan para sa pagpapatunay na ikinokonekta ka ng Diyos sa iyong mga katulong? Pangatlo, naglalagay ang Diyos ng selyo ng pabor sa iyo. Minamahal, hanggat maaari naming pag-usapan ang iyong mga kakayahan na mahalaga at kailangan, gayunpaman, hindi namin maaaring pabayaan ang kahalagahan ng banal na pabor. Ito ay dahil ang pabor ay sinasabing isang pasimula ng banal na koneksyon. Ang pabor ay parang ointment o pabango na nagpapaakit sa iyo sa iyong mga katulong. Alam mo ba na kahit hindi ka kwalipikado, ang pabor ng Diyos ay maaari pa ring maging kwalipikado at maging karapat-dapat sa iyo. Paboran ang nag-iisa sa iyo sa gitna ng karamihan at ginagawa kang pinakagusto. Narinig mo na ba ang mga taong nagsabi sa iyo na mahal ka nila ng walang dahilan? Iyan ang pabor ng Diyos sa iyong buhay.
Hindi maaaring si David lamang ang nasa palasyo ni Haring Saul, ngunit siya lamang ang kinuha ni Jonathan bilang kanyang matalik na kaibigan. Sinasabi ng Biblia na ang kaluluwa ni Jonathan ay niniting sa kaluluwa ni David. At dahil sa pag-ibig na ito, iniligtas ni Jonathan ang buhay ni David. Alam mo ba na si Maria ay hindi lamang ang birhen na nabuhay noong panahon niya, ngunit siya lamang ang napaboran upang makatanggap ng tulong ng mga anghel. Katulad nito, si Esther ay hindi lamang ang makatarungang dalaga na nakipagkumpetensya. Hindi lang siya ang birhen na dumaan sa proseso ng purification. Gayunpaman, siya lamang ang babaeng kinoronahang reyna kapalit ni Reyna Vashti. Alam mo ba kung bakit? Pinaboran siya. Esther 2:17. Ngayon ang hari ay naakit kay Esther ng higit kaysa sinuman sa iba pang mga babae, at nakuha niya ang kanyang pabor at pagsang-ayon ng higit kaysa alinman sa iba pang mga birhen. Kaya't nilagyan niya ng isang maharlikang korona ang kanyang ulo, at ginawa siyang reyna sa halip na si Vashti. Kasalukuyan ka bang nararanasan ang pabor ng Diyos, kahit na hindi ka karapat-dapat? Nararamdaman mo bang binubuksan ng Diyos ang mga pintuan ng mga pagkakataon para sa iyo? Marahil ay nagkaroon ng interes sa iyo ang iyong mga tagapamahala sa trabaho, na nag-aalok sa iyo ng mga pagkakataon sa pagtuturo at mga platform para lumago. Iyon ay intentionality at pagpapakita ng Diyos. Maaaring ipinuposisyon ka niya upang maakit sa iyong mga katulong sa kapalaran. Mahal, huwag mong palampasin ang mga pagkakataong iyon. Bilang 4, ikaw ay nagising sa layunin at banal na atas. Minamahal, isa pang senyales na nagpapahiwatig na malapit ka ng maging banal na konektado sa iyong mga katulong ay na ikaw ay magigising sa iyong banal na atas. Maaaring bigyan ka ng Diyos ng bagong atas. Maaari rin niyang pukawin ang isang pasanin sa loob mo na gumising sa iyong natutulog na pagnanasa at tungkulin. Naaalala mo ba na ang unang bagay na ibinigay ng Diyos kay Adan ay isang trabaho, bago pa man niya ito bigyan ng tulong? Binigyan din ng Diyos si Adan ng isang hardin upang alagaan at palagin. Siya ay tapat dito. Hindi lang yan. Binigyan din niya ng mga pangalan ang lahat ng nilalang. Habang ginagawa niya ito, nakita ng Diyos na kailangan niya ng tulong. Ito ay eksakto kung paano gumagana ang Diyos. Bibigyan ka niya ng assignment na magpapalabas sa iyo sa comfort zone mo. Ito ay dahil hindi mo kaibigan ang iyong comfort zone. Alam mo kung ano? Kapag tinatamad ka at walang magawa, hindi mo kailangan ng tulong. Gayunpaman, kapag nagising ka na sa iyong layunin at takdang aralin sa buhay, kapag bigla kang nakaramdam ng hindi kasiyahan at kawalang kasiyahan sa iyong kasalukuyang posisyon, kapag bigla kang naudyukan sa pagtahak sa mas mataas na kurso at landas, malapit ka nang makatanggap ng tulong. Mga minamahal, may mga taong inilagay ng Diyos sa madiskarteng posisyon upang suportahan, gabayan, at tustusan ang iyong banal na tungkulin. Ang hinihintay lang nila ay magsimula ka. Kaya kapag nagising ka, nagpapadala ito ng hudyat sa mga kaharian ng Espiritu, at sinisimulan ng Diyos na ihanay ang mga taong ito sa iyong paraan. Maaari mong sabihin na kapag ikaw ay may layunin, ang langit ay magsisimulang suportahan ka. At kaya ang lupa ay napipilitang tumugon sa pamamagitan ng pagpapalaya sa mga tao at sa bawat probisyon na kailangan mo. Pero kapag kampante ka, wala kang binibigay sa mga katulong mo para tulungan ka. Alam mo ba na ang mga anak ng propeta ay hindi magiging masaya sa tulong ni Propeta Eliseo kung sila ay naging kontento sa kanilang paraan ng pamumuhay? Itinala ng Biblia na nang hindi sila nasisiyahan, lumabas sila upang pumutol ng ilang troso. Gayunpaman, nagkaroon sila ng problema nang mahulog ang ulo ng palakol sa tubig. Gayunpaman, kasama nila si Propeta Eliseo, at inalok niya sila ng supernatural na tulong. Sa makatuwid, isang malinaw na senyales na malapit mo nang matamasa ang napakalaking at napapanahong tulong mula sa iyong mga katulong ay na ikaw ay mahikayat na manirahan sa iyong mga takdang aralin. Ano ang iba pang mga palatandaan na mayroon tayo? Numero 5, binibigyan ka niya ng mga tagubilin na muling iposisyon at ihanay ang iyong sarili. Naramdaman mo na ba ang pangangailangang tumawag sa isang tao na magiging pagpapala sa iyo mamaya?
Maaaring ito ay isang matagal nang nawala na kaibigan na matagal mo nang hindi nakakausap o nakikita. O sa tingin mo ba ay kailangan mong baguhin ang iyong lokasyon? O nalulula ka ba sa pagnanais na baguhin ang iyong karera o ang iyong kasalukuyang negosyo? Maaaring kahit na ang Diyos ay tinatawag ka sa isang buhay ng sakripisyo. Huwag pigilan ito. Maaaring ito ay isang senyales na naghihintay sa iyo ang isang katulong sa kabilang dulo. Ito lang ang nangyari kay Peter. Buong gabi siyang nagtrabaho, ngunit ang kanyang mga pagsisikap ay nauwi sa kabuluhan, kaya napapagod siya at nabigo. Gayunpaman, si Jesus ay lumapit sa kanya na may isang simpleng tagubilin, lumakad ka sa malalim na tubig at ihulog ang lambat upang mahuli. Sumunod siya at nakahuli ng napakalaking isda, kaya kailangan pa niyang senyasan ang kanyang mga kasama sa ibang mga bangka na tulungan siya. Para bang hindi sapat iyon, binigyan siya ni Jesus ng bagong atas, mula sa pagiging mangingisda hanggang sa pagiging mangingisda ng mga tao. Sa pamamagitan ng kanyang dedikasyon at pagsinta para sa bagong landas na ito, nang ilagay siya ni Haring Herodes sa bilangguan, nasiyahan siya sa regalo ng mga tao. Namagitan sila para sa kanya, at nagpadala ang Diyos ng isang anghel na nagligtas sa kanya. Sa katulad na paraan, kapag itinuro ng Diyos ang iyong puso sa isang partikular na pagsisikap, binibigyan ka ng mga tagubilin kung ano ang gagawin, sumunod ka lang. Dahil sa dulo ng iyong pagsunod, may naghihintay sa iyo na katulong. Ang gusto lang ng Diyos para sa iyo ay gumawa ng isang hakbang ng pananampalataya at kumilos, kahit na hindi ito maginhawa. Sa panahon ng taggutom, nagugutom si Elias at kailangan niyang mabuhay. Sinabi sa kanya ng Diyos na inutusan na niya ang isang balo na magbigay sa kanya ng pagkain. Sinunod ni Elias ang mga tagubilin ng Diyos, at sa katunayan ang mahirap na balo ay naging isang pagpapala sa kanya. At bilang gantimpala, ang babae ay hindi nagkulang o nagdusa. Isipin kung si Elias o ang mahirap na balo ay sumuway sa mga tagubilin ng Diyos, hindi nila masisiyahan ang tulong na tinatamasa nilang dalawa. Maaari pa nga silang mamatay sa gutom. Ang bawat isa na sumunod sa mga tagubilin ng Diyos sa Biblia ay nagpatotoo sa malaking tulong. Ito ay dahil hindi ka ipapadala ng Diyos sa mga gawain at iiwan kang mapadpad. Tinawag ng Diyos si Pablo at binigyan siya ng isang atas na nagpabago sa landas ng kanyang buhay. Siya ay kumilos bilang pagsunod at hindi siya nagkulang. Nasiyahan siya sa tulong ng mga dakilang lalaki at babae, katulad ni Priscilla at Aquila, sa sambahayan ni Onesiforo, at marami pang iba. Ang Diyos ay hindi kailanman mabibigo o mabibigo ka. Kung siya ay nagsasabi sa iyo na gawin ang isang bagay, ito ay dahil siya ay nakahanay sa iyo at ginagawa kang akma para sa tulong. Magtiwala sa kanya ng sapat upang sundin siya. Pinagpapala ka ba ng makapangyarihang mensaheng ito? Huwag mag-click off pa. May ilan pang senyales na dapat bantayan. Numero 6, paghihiwalay at saradong mga pinto. Minamahal, huwag kang makaramdam ng sama ng loob kapag ang ilang mga dating kaibigan at kakilala ay nagsimulang umalis sa iyong buhay. Maaaring ito ay isang masakit na karanasan, ngunit tingnan ito sa ibang anggulo, maaaring ito ay isang blessing in disguise. Paano kung sinisikap ng Diyos na magbigay ng puwang para sa mas mabubuting tao? Ito ay dahil maaaring naging emosyonal ka sa mga taong hindi na kailangan. Ibinabalik ka nila at iniistorbo ka sa pagtutok sa pinakamahalagang bagay sa iyong buhay. At hanggat nakakapit ka pa rin sa kanila, mananatili kang nakakulong. Kaya, sinadyang ihiwalay ka ng Diyos sa kanila at palitan sila ng mga tunay na tao, mga taong mahalaga na ngayon sa iyong susunod na antas. Sa Juan Kabanata 15, ipinakilala ni Jesus ang Diyos bilang ang hardinero. Ano ang ginagawa ng isang hardinero? Pinuputol niya ang baging. Sa parehong paraan, kung minsan ay pinuputol ka ng Diyos mula sa ilang mga relasyon at kapaligiran, hindi dahil kinamumuhian ka niya, ngunit dahil gusto niyang magbigay ng puwang para sa pagiging mabunga. Sa katulad na paraan, maaaring magpasya ang Diyos na ilayo ka sa mga sikat na lupain. Maaaring ihiwalay ka niya sa mga pamilyar na lugar at ilipat ka sa isang bagong lugar.
Ang iyong paningin ay maaaring limitado sa pamamagitan ng pagiging doon. Alamin din na hindi lahat ng saradong pinto ay galing sa demonyo. Maaaring magpasya ang Diyos na isara ang mga pintuan na hindi mo na kailangan para makapasok ka sa mga nakahandang pagkakataon. Sa katunayan, ang paghihiwalay at mga saradong pinto ay madalas na itinuturing na mga pagkalugi. Pero hindi mo ba naisip na may mas mabuting layunin ng Diyos? Minsan, pinahihintulutan kanyang matalo sa laban para manalo sa digmaan. Hindi mo ba narinig, kapag ang isang pinto ay nagsasara, ang isang mas mahusay na nagbubukas? Iyan ang Diyos para sa iyo. Tingnan mo si Paul at ang kanyang mga kasama. Hinadlangan sila ng Espiritu Santo na pumunta sa mga probinsya ng Asia upang ipangaral ang Ebanghelyo. Iisipin ng isa na isa itong saradong pinto. Gayunpaman, may mas magandang plano ang Diyos. Sa isang pangitain sa gabi, ipinakita sa kanya ng Diyos ang pangitain ng isang lalaki ng Macedonia na nagmamakaawa sa kanila na pumunta. Sinunod niya. Pagdating nila doon, nagsimulang mangaral si Pablo at isa si Lydia sa mga nakikinig. Binuksan ng Diyos ang kanyang puso at natanggap niya ang mensahe. Nang maglaon, naging katulong ang babaeng ito sa ministeryo ni Paul. Ang Gawa 16 na oras 15 minuto ay nagsasabi, nang siya at ang mga miyembro ng kanyang sambahayan ay mabautismuhan, inanyayahan niya kami sa kanyang tahanan. Kung itinuring niyo akong isang mananampalataya sa Panginoon, sinabi niya, halika at manatili sa aking bahay. At hinikayat niya kami. Nanatili sila sa kanyang bahay, at pinaglingkuran niya ang kanilang mga pangangailangan. Tiyak, hindi matatanggap ni Pablo ang napapanahong tulong na ito kung hindi siya pinigilan ng Espiritu Santo sa pangangaral sa mga lalawigan ng Asia. Si Padre Abraham ay hiwalay din sa kanyang pamilya. Tinawag siya ng Diyos sa kanyang sarili, at sa katagalan, pinarami siya ng Diyos. Sinasabi ng Biblia na sinanay niya ang mahigit 300 lalaki sa kanyang bahay. Marami siyang mga katulong na tumatawag sa kanya. Nasasaktan ka ba na may umalis sa buhay mo? Marahil ay nalulungkot ka dahil sa isang pagtanggi na iyong hinarap o kasalukuyang kinakaharap. Punasan mo yung luha mo. Iyon ay ang Diyos na humiwalay sa iyo upang ikonekta ka. Bakit hindi ka tumugon ng may pasasalamat sa halip? Nakaka-relate ka ba dito? Patuloy na manood dahil ang huling palatandaan ay napakahalaga din. Numero 7, isang matinding pasanin upang manalangin. Nararamdaman mo ba na napukaw ang iyong espiritu na manalangin? Maaaring naghahanda ang Diyos ng paraan at inaalis ang mga hadlang sa pagitan mo at ng iyong mga katulong. Ang iyong mga panalangin ay napakalakas na maaari itong maging dahilan upang maalala ka ng isang taong nakalimot sa iyo sa napakahabang panahon. Ang iyong mga panalangin ay maaaring makagambala sa pagtulog ng iyong mga katulong upang mapuyat sila magdamag sa pag-isip tungkol sa iyo. Maaari pa nitong ibulong ang iyong pangalan sa mga tainga ng mga tutulong sa iyo. Minamahal, ang epekto ng iyong mga panalangin ay hindi maaaring labis na bigyang diin. Maaari nitong tanggalin ang tabing na humaharang sa iyong mga katulong na makita at makilala ka. Alam mo ba na ang iyong panalangin ay nagbabago rin sa iyo? Ang iyong panalangin ay nagdudulot sa iyo ng tamang posisyon na ginagawa kang nasa tamang lugar sa tamang oras. Maaari pa nga itong maging dahilan para sabihin mo ang mga tamang salita. Kapag nagdarasal ka, nagiging masensitibo ka at maunawain. Ito ay dahil kung minsan ang mga katulong na ito ay maaaring hindi dumating tulad ng inaasahan. Ang ilan ay maaaring lumitaw bilang mga ordinaryong tao o kahit na isang taong nangangailangan. Anuman ang hitsura ng mga ito, makikilala mo sila kapag inilaan mo ang iyong sarili sa mga panalangin. Gayon din, ang iyong mga panalangin ay maaaring huminto sa mga aktibidad ng demonyo na gustong hadlangan ang pag-access sa iyong mga katulong. Tulad ng sinabi namin, ang mga katulong ay mga pintuan sa iyong susunod na antas, ngunit ang dyablo ay palaging susubukan na isara ang mga pintong ito. Gayunpaman, ang iyong mga panalangin ay maaaring maging dahilan upang ang mga pinto ay palaging bukas sa harap mo. Ang pagiging epektibo ng iyong mga panalangin ay hindi maaaring labis na bigyang diin.
Kaya, kapag pinapatnubayan ka ng Diyos na magdasal ng ilang mga panalangin, binabasbas niya ang iyong puso ng pasanin na maghintay sa mga panalangin. Kung gayon ay maaaring nais niyang alisin ang mga hadlang sa pagitan mo at ng iyong mga katulong, at nais niyang makipagtulungan ka sa Kanya. Maaaring gusto din niya na ang iyong mga tainga ay tumanggap sa Kanyang banal na mga tagubilin na ihanay sa iyo sa iyong mga katulong. At marami kang masasaktan sa iyong sarili kung papansinin mo ang mga pasanin na ito. Ngunit kapag tumugon ka sa kanila, binibigyan mo ang iyong mga anghel ng isang bagay upang magtrabaho kasama. Aktibo nilang aalisin ang mga hadlang at iugnay ka sa mga katulong na itinakda ng Diyos para sa iyo bawat panahon. Mahal, walang tumutupad sa tadhana ng mag-isa. Ang buhay ay dinisenyo sa paraang kailangan natin ang isa't isa. Isipin kung hindi tinulungan ni Simon ng Cyrene si Jesus na pasanin ang kanyang krus. Malamang na hindi siya nakarating sa krus. Ano man ang iyong kasalukuyang antas, kailangan mo ang regalo ng mga lalaki. Hindi mo ito malalampasan. Alam din ng Diyos na kailangan mo ng mga katulong. Kung nakaka-relate ka sa alinman sa mga senyales na napag-usapan natin sa video na ito, ipinapakita nito na sinimulan ng Diyos ang proseso ng pag-ugnay sa iyo sa iyong mga katulong. Kahit na ginagampanan ng Diyos ang kanyang mga tungkulin, kailangan mo ring gampanan ang sayo. At isang bagay na maaari mong gawin ay ang mapanalangin ihanay at iposisyon ang iyong sarili. Gayunpaman, hindi ito nangangahulugan na dapat mong ilipat ang iyong pagtuon mula sa Diyos patungo sa tao o dapat kang humingi ng tulong sa mga taong hindi makadiyos. Nagbabala ang Diyos laban dito. Sinasabi sa Isaias 31:1, sa aba nila na bumaba sa Egipto para humingi ng tulong, na umaasa sa mga kabayo, na nagtitiwala sa karamihan ng kanilang mga karo at sa dakilang lakas ng kanilang mga ngabayo. Ngunit hindi tumitingin sa banal ng Israel o humingi ng tulong sa Panginoon. Ang Diyos ay nananatiling tunay na pinagmumula ng tulong. Kapag itinuon mo ang iyong tingin sa Kanya, alam niya kung paano ka iugnay sa mga itinalaga at inatasan niyang tumulong sa iyo. Ang kailangan mo lang gawin ay magtiwala sa Kanya. Tulad ng pagtingin ng isang bata sa kanyang ama para humingi ng tulong, dapat ka ring tumingin sa Diyos para sa tulong at hindi Kanya bibigin. Manalangin tayo. Aking Ama sa langit, pinagpapala kita para sa araw na ito. Salamat sa tulong na tinamasa ko hanggang ngayon. Salamat sa regalo ng pamilya at mga kaibigan. Naku, nagpapasalamat ako dahil hindi ako naiwan at wala akong tulong. Natutuwa ako dahil iniugnay mo ako sa aking mga katulong sa tadhana. Salamat, Panginoong Hesus. Panginoon, alam ko na ang aking pagkatao ay humadlang sa aking pag-access sa aking mga katulong. Patawarin mo sana ako. Maawa ka sa akin, Hesus. Hinihiling ko na pagalingin mo ako sa bawat sakit ng nakaraan na nakakaapekto sa aking kasalukuyang mga relasyon. Hinihiling ko na gawin mo akong emosyonal na matatag. Binitawan ko ang pride at ang self-sufficient attitude ko. Mula ngayon, ipinagdarasal ko na makaakit ako ng mga katulong ng aking kapalaran, mga taong magbanggit ng aking pangalan sa mga lugar na mahalaga. Panginoon, mangyaring pahiran mo ako ng iyong langis ng pabor. Ipinapahayag ko na ako ay pinapaboran at nakikilala. Utos ko sa atensyon ng mga hari. Ako ang pinakagusto. Panginoon, mangyaring alisin ang bawat hadlang sa pagitan ko at ng aking mga katulong. Sa pamamagitan ng iyong awa, mangyaring alisin ang bawat kasamaan na tumatakip sa aking mga katulong upang hindi ako makita. Ama, mangyaring tanggalin ang bawat distraction na maaaring maging sanhi ng pagkamis ko sa aking mga banal na koneksyon. Tulungan mo akong maging masunurin at ganap na sumuko sa iyong mga pamumuno. Ayokong makaligtaan ang mga katulong ko. Alam ko kung saan pupunta at kung kailan pupunta. Banal na Espiritu, mangyaring bigyan ako ng pag-unawa. Gusto kong makilala ang aking mga banal na katulong kapag nakilala ko sila. Naway hindi ako malinlang sa kanilang hitsura. Tulad ni Paul, mangyaring tulungan akong walang sinumang makakilala sa tao. Mahal na Panginoon, mangyaring hayaan ang bawat banal na katulong na itinalaga mo sa aking buhay na mahanap ako.
Mangyaring ayusin ang aming mga landas at huwag hayaang makaligtaan ang aking mga hakbang. Makapangyarihang Diyos, alam kong kaya mo. Mangyaring hayaang magkaroon ng mataas na pangangailangan para sa aking mga espesyal at natatanging kakayahan. Gawing pabor sa akin ang mga sitwasyon at pangyayari. Sinasabi ng iyong salita sa lahat ng bagay na gumagawa ka para sa ikabubuti ng mga nagmamahal sa iyo, na tinawag ayon sa iyong layunin. Panginoon, mahal kita. Mangyaring ayusin ang lahat upang gumana para sa aking ikabubuti. Hinihila ko pababa ang bawat partition wall sa pagitan ko at ng mga destiny helpers ko. Panginoon, kung paanong inagaw mo ang tulog ng hari alang-alang kay Mordecai, mangyaring huwag bigyan ng pahinga ang aking mga katulong hanggang sa tulungan nila ako. Puspusin ng aking mga iniisip ang kanilang mga puso, Jesus. Panginoon, pagpalain mo ang sambahayan ni Potiphar dahil kay Jose. Pagpalain mo ang aking mga katulong dahil sa akin. Gantimpalaan sila ng sagana sa pangalan ni Jesus. Susi ako sa mga pagpapala ni Abraham. Pagpalain ang lahat ng nagpapala sa akin sa pangalan ni Jesus. Panginoon, hinihiling ko na gawin mo rin akong mahalaga at kailangang-kailangan. Gawin mo rin akong blessing sa ibang tao, dahil ganito ang mabuhay. Salamat, Jesus, dahil sinagot mo ako. Ibinibigay ko sa iyo ang lahat ng kaluwalhasyan, dahil sa pangalan ni Jesus ako ay nanalangin. Amen. Binabati kita, kaibigan, narito ang iyong tulong. Inaasahan naming basahin ang iyong mga patotoo. Gayon din, tandaan na i-like, ibahagi, at magkomento sa video na ito. Salamat at pagpalain ka ng Diyos.